Magandang umaga mga karsiklo. Mayroon na naman po tayo aayusin isang speaker. Pagawa po sa atin ng isang mabuting customer. Ito yung 8 inches. Ang issue nito ay sira lang yung cone. Ito, magpapalit na naman tayo ng cone. Ang tatak niya ay crown. Crown 400 watts to 600 watts, 8 ohms. Okay. Tapos tignan natin kung may ano pa ba, kung buo pa yung coil. So okay naman siya. Kaya lang para mataas na yung ohms niya. Bakit 12 ohms? Ito na nalagay, pwede naman dito ah. Kuha muna ako ng sounds kung tumutugtog pa ba to. Okay, kuha lang ako ng pang sounds natin. Pakita ko na lang sa inyo. Ito mga ka-resiklo, okay naman yung speaker niya, tumutunog. Yan o. Tumutunog siya, tapos sila lang talaga yung cone. Yan, lagyan ko siya ng input. Kaya okay na tayo, magpapalit na tayo ng cone. Okay, pakita ko na lang sa inyo yung mga materials na gagamitin natin para matanggal natin itong cone na to, saka itong mga gilid. Okay? Okay mga ka-resiklo, ito na yung pantanggal natin. Ito acetone to. Ibubuhos lang natin dito sa na to para umangat yung dikit ng rugby. Okay. Kasi babalik din natin itong na to, yung pinaka foam niya to, babalik din natin yan sa dati niya para hindi siya masira. Okay, ganyan lang mga karsiklo. Pakita ko na lang sa inyo pag natanggal ko na tong cone na to. Ito mga karsiklo, natanggal ko na yung gilid ito. Tapos natanggalin na lang natin itong natitirang cone dito sa may voice coil nya para may align natin tong spider na kailangan ganito, pantay siya. Kailangan maipantay natin ng ganun kasi parang lubog na spider niya ang ganyan dapat natin siya. Okay,
Pakita ko na lang sa inyo pag natanggal ko na tong kaperaso. Tsaka tatanggalin na rin natin tong pigtail para panibagong butas tayo dun sa ano, sa bagong cone. Ito mga karesiklo, natanggal ko na yung natira ritong sirang spider. Tapos tinanggal ko na tong pagkakahinang ng pigtail. Ito yung ano ng wire ng voice coil to. Yan. Yan yung dalawang wire na yan. Tapos ito yung ikakabit natin na bago na cone. Yung may-ari pa mismo ang bumili nito. In-order niya sa Lazada. Yan o, laki kasi ng butas niya kaya magbubutas pa tayo. Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag naibutas ko na to. Ito mga karesiklo, align ko na yung ano, yung voice coil niya. Ito, meron na siyang clearance dito sa gitna para sentro yung ano natin, spider. Tapos yung spider, nilagyan ko siya ng varnish para sa tumigas kasi masyado na siya malambot. May pagkalambot na yung ano niya yung spider niya. Kaya hintayin lang natin tong matuyo. Tapos yung cone niya, ito nabutas ko na. Ayan, sakto na yan dyan. Sasalpak na lang natin yan ng ganyan. Tapos didikitan. Yan, ganyan. Ayan, sakto na yan. Didikitan na lang natin yan ng epoxy. Pag natuyo itong varnish, okay? Pakita ko na lang sa inyo pag naikabit ko na yung ano, cone, naidikit ko na siya. Eto mga karesiklo, nalagyan ko na ng rugby yung mga gilid. Yan. Tapos pati itong cone, yan. Ididikit na lang natin yan, patutuyuin lang natin ng konti, tapos didikit natin bago tayo maglagay ng epoxy. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo pag naikabit ko na. Ito mga karesiklo, naidikit ko na yung cone dito sa mga gilid, patutuyuin na lang natin yung epoxy, ay yung rugby, tapos saka tayo maglalagay ng epoxy. At ibubutas na natin dito yung pigtail para rito sa wire na to. Ito, yung wire na yan. Okay, pakita ko lang ulit sa inyo. Ito mga karesiklo, naikabit ko na yung pigtail yan, naibutas ko na siya ulit. Saka naihinan ko na siya. Ngayon, gagawin na lang natin dyan ay maglalagay na tayo ng epoxy. Yun, ito yung gagamitin natin yung epoxy. Yung 2-in-1. Okay. Titimpla lang ako, tapos pakikita ko na lang sa inyo pag nalagyan ko na to ng epoxy rito at saka dun sa ilalim. Kasi kailangan matibay yung pagkakalagay natin ng epoxy. Okay. Ito mga karesiklo, nalagyan ko na siya ng epoxy yan. Gagawin natin yan, hintayin na lang natin siyang matuyo. Pati dito sa ilalim. Ayan.
Lalagyan na rin natin sa ilalim. Paikot. Tayo na lang natin siya matuyo. Tapos ang panghuli natin dyan ay itong pack. Kakabit natin yan dito. Yan pack. Yung ganyan. Tapos ito mga panggilid to. Yan. Iraragda rin natin itong panggilid na to. Hintayin lang natin siyang matuyo. Tapos saka natin to saka natin ididikit. Okay. Matagal-tagal to bago makatuyo, matuyo. Yan siya. Pati pigtail niya, naka-ano na rin, naka-epoxy. Yan. Okay, pakita ko na sa inyo pag natuyo na yan para mag-testing tayo kung okay ba yung sounds. Kung okay na ba yung tunog niya. Kasi yung nabili niyang papel ay tatlong curve. Yan yung tatlo. Ito yung original, dalawang curve lang. Dalawang paalon. Ito tatlo. Ito talaga instrumental talaga to. Ito kasi may halo tong woofer. Lalabas. Pero may ano pa rin naman niya, may woofer. Masyado lang ano. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag natuyo na para may testing. Ito mga karsiklo, natuyo na yung epoxy. Ito, tuyo na siya. Ngayon gagawin natin dito, iti-testing natin kung okay ba yung sounds niya. Yan, nilagyan ko na siya ng speaker wire. Yan. Tapos ito, nagkaroon na tayo ng sounds input. Ibo-volume na lang natin. Okay mga karisiklo, kakabit ko na yung ano nito, yung cap tsaka yung panggilid para mag final testing na lang tayo uli. Okay, pakita ko na lang uli sa inyo pag naikabit ko na yung cap at tsaka yung panggilid. Eto mga karisiklo, natapos ko na yung paglagay ng epoxy ay rugby dito sa mga panggilid at saka dito sa cap. Ito, nakabit na natin yung cap tsaka itong mga panggilid. Iintayin na lang natin itong matuyo yung rugby. Tapos magpa-final testing na tayo kung okay na ba yung sounds nito. Okay, habang nagpapatuyo tayo ay nais ko sanang pasalamatan ang mga
nanonood ng video ng Recyclo Repair. At saka shout out sa mga nag-subscribe, shout out sa mga nag-like, at shout out din sa mga nag-comment, at shout out din sa may-ari nito. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Pakita ko na lang sa inyo yung ano nito pag natuyo na, tapos magpa-final testing na tayo, okay? Ito mga ka-recyclo, natuyo na yung kinabit natin na panggilid. Ito, yung rugby natin, tapos itong cup. Okay na siya, matuyo na siya. Ngayon, ang gagawin na lang natin nito ay magpa-final testing na lang tayo kung okay na ba talaga yung sounds nito. Okay na yung ano niya, yung ohms niya, bumalik na siya sa 8 ohms. So, linagyan ko na rin siya ng speaker wire. Tapos mayroon tayong input sounds na ito yung pang maliit lang na ampli. Pero ano to, 600 watts to 400 watts to 600 watts. Okay, subok na natin kung okay na ba yung sounds nito. This is Jonel Sagino Ribas. He's back. Up. Ladies and gentlemen, this is DJ Jack. Okay mga ka-recyclo, okay naman yung sounds na niya. Okay na yun ang sound. Wala naman siyang sayad. Saka okay yung sound niya. Matigas yung ano niya, matigas yung bayo niya. Kaya tatapusin na natin itong ano, vlog na to. Okay? Okay mga ka-recyclo, may natapos na naman po tayo isang paggawa sa atin ng isang mabuting customer. Itong speaker na D8. Ang issue nito ay sira yung cone, nagpalit tayo ng cone cap, pati cap nagpalit tayo. Tapos na epoxy na natin sa ilalim, pati yung spider nito
Nilagyan na natin ng ano ng barnes para tumigis-tigis siya ng konti yan. Matigas na siya ng ano. Matigas siya. Hindi katulad dati na malambot. Okay. Isang subok lang ulit. Kung lalaki ang ganda, ikaw ay walang pupuntahan. Baka pa Okay mga karesiklo, hanggang dito lang po. Marami po salamat sa inyong lahat.